Excited na naman kayo. Oh, excited ha ba? Excited? Excited? Ha? Basta treats, excited. Nakapila na kaagad. So, itong si Pongging guys ay may regla na naman. Ayan. Kaya yung aming upuan ay may mga basahan na naman kasi tinatagos ng kanyang period. Dalaga na naman ang Pongging. So, itong tatlo guys ay hindi yan kapon. Yan. Ito, kapon ito. Kaya hindi na sila dadami. Kasi ito lang ang lalaki sa bahay. Kasi si Axel ay wala na nga. Namatay na ang kanilang tatay. Kaya pati itong si Tim ay kapon na rin. After namin mapakapon si Axel, siguro mga 1 year, nawala na rin siya kasi na-heat stroke. May sakit kasi ako noon naiwan siyang mag-isa dito. So, naiwanan niya itong 3 anak. Yan. Yan ang kanyang mga anak. Yan. Yan si Pongging. Ulit-ulit ako, no? Ito naman ang kanyang nanay, si Clover. At itong si Bunso, yan, yung tiyanak na yan. Pinaampon lang yan sa akin ng kaibigan ko kasi ang dami na niyang Shih Tzu. Ayaw na sana ng anak ko magdagdag kasi alam mo naman, magastos yung Shih Tzu na yan, choosy sa pagkain. Ayan, nakikinig lang siya. Choosy yan eh. Choosy yan. Choco, kinichismis kita. Choosy ka, diba? Tapos magastos pa yan sa groom. Kasi hindi ko kayang i-groom yan, guys. Kasi ang liit. Tapos ang likot. Tapos ang kuko niya nakakatakot. Maliliit din. Pero itong mga to, ako lang ang nag-groom dyan. Puwera lang ang kanilang mga vaccines. Kompleto yan, guys. Sa 5-in-1, 6-in-1, 8-in-1. At yearly vaccines. Yung anti-rabies. O, diba? Yan ang kahalagahan ng pag-aaso. Dapat kumpleto sila sa mga vaccines para pati sila ay healthy. Hindi lang sila, pati tayong nag-aalaga ay safe. So, ayan. Dapat nating tandaan kapag tayo ay nag-aaso, dapat meron tayong panglinis ng balahibo. Yan. Panglinis ng balahibo sa upuan. Ayan o, dahang balahibo. Tapos dapat may tali. Ayan. Gabay. Yan. Yan ako nanonood ng mga training ng mga aso. Kahit hindi ko man magawa lahat, yung basic man lang ay alam nila. Katulad ng pagbe-behave. Na hindi naman talaga nagbe-behave kasi behave lang yan pag may treats. Yan. Pag alam nilang may treats, behave talaga yan. Ano pa bang kailangan? Ayan, trimmer. Para pag yung puwet nila makapal na yung balahibo ay matitrim ko kasi mahirap yung mahaba ang balahibo nila kasi pag nag-poop, may possibility na may sumabit, 'di ba, Clover? O, 'di ba? May possibility na may sumabit. So, kailangan natin ng trimmer. Yan. Pero sa bet ko pa rin pinapatrim ang kuko nila, guys, kasi sobrang tigas. Mga brush, marami akong ipon na brush. Yung iba nasira na. Ayan. Para sa mga manipis nilang balahibo. Ayan, daming brush. Yung isa kong brush na pag pinipress ay labas na agad ang balahibo, nasira na. Ayan. So, ayan ang mga dapat nating tandaan kapag ka nag-aaso tayo. Kailangan nag-i-invest din tayo sa kanila ng magandang kalusugan. Diba? Diba ba? Palasagot ka pa. Sasagot ka pa? Palasagot ka talaga eh. Oh. Eto, bibigyan ko kayo ng treats para naman may pakonsuelo sa inyo. Oh, yan. So, ayan guys. Kapag may aso tayo, dapat meron tayong mga ganyan tali. Kasi pag ilalabas natin sila sa labas, sila hindi ko naman mailabas ng sabay-sabay, isa-isa lang. Ayan, may tali. Diba? May palitan. Yan. Maganda to guys kasi may lock talaga siya. Hindi siya makakatakas katulad ng harness na yung dalawa-dalawa dyan sa likod. Nako, ikot-ikutin lang nila yon, lusot, takas na. At pag tumakas yung mga yan, takbo talaga. So, diba? Ayan o. Tapos, dapat kapag may aso tayo, kung meron tayong budget, dapat may kulungan. Kasi kapag naglilinis tayo ng bahay, dapat nakakulong yung mga yan. Kasi pag nagsunrox tayo ng sahig, malilik nila. Yan. O, diba? Mahilig kasi silang mag-leak ng kung ano-anong naaamoy nila. Kaya dapat meron tayong kulungan. Mas magandang nakakulong sila guys kasi iwas bigti.
Yan. Kasi pag nakakulong, kapag tumatakbo-takbo sila o ano man ginagawa nila, paikot-ikot, napupulupot yan eh. May possibility na mabigti. So, mas prefer ko yung may kulungan. Kahit ang kulungan namin ay napagawa ko yan dahil kay Axel. Dahil nga, nung nag-inhit, bala ko sanang ikulong lang muna. Pero habang ongoing yung gawa ng kulungan ay nagpang-abot sila nitong si Clover. Kaya dumami sila oh. Naiwanan nila sa akin yung anak nilang 3. Diba? Tapos nadagdagan pa ng pusa. Ayan. Diba? Masaya naman ang may alaga, guys. Kaso medyo magastos. Yan. Lokong-loko sila dyan. Kailangan pag nagbigay ka, kompleto yan. Dapat walang namimiss. Walang lahat meron kasi nagsiselos sila. Nguyain mabuti. Diba? Ano ba yan itim? Parang hinangin na naman sa'yo. Pati si Pongging, hindi na binaba. Kain na lahat. Diba? So, yun lang. Kapag nag-aso tayo, dapat meron tayong mga gamit, guys. Kasi pag wala, ang hirap maglinis. Dati wala kaming vacuum, kaya ang hirap magwalis. Kasi yung mga balahibo nila, araw-araw yan, pwede ka nang makabuo ng throw pillow kapag taglagas. Pag taglagas, guys, ha. Kasi yan, naglalagas yan. Kahit mabalahibo yan na yung maninipis na balahibo, naglalagas pa rin yan. Ayan na yung aking marites na pusa. Gusto mo rin? Pang-aso yan, oh. Gusto mo rin? So, ito pinaampun lang din sa akin to, guys, ng kaibigan ko. 4 na magkakapatid yan, kaso lang, yung 3, sabi ko, hindi ko na kaya yung marami kasi nga may aso na ako. Ayan, isang yan. Napunta sa akin. Sabi ko, isa lang para lang makatulong sa kanya sa dami niyang pusa. Siguro mga 20 na. Tapos meron siyang mga shih tzu. So, hindi na raw niya kaya. Naawa lang siya, napulot, tinapon ng kapitbahay, pati ako dinamay. Joke lang. So, ayan. Mabait naman. Hindi pa namin na ipapakapon. Wala pa sa budget ang pagpapakapon ni Siopaw. Pero ipapakapon namin siya soon. Yun lang. Tapos yun nga, yung kulungan namin ay malaki. Papakita ko sa inyo, guys. Siguro nakikita nyo naman pag kinukulong ko tong 3 to. Yun. Pag si itim, mga 2 lang ang kasya. Pero pagka maliliit, katulad netong 3 yan, kasyang-kasya sila doon. Papakita ko sa inyo. Ayan. Akyat! Akyat! Yan. Diba? Maluwag pa. Akyat! Taba! Taba, akyat! Akyat, sabi! Akyat! Diba? Kasya lang yan dyan. O, diba? Ang laki. Kasi itong si Axel namin, guys, ay malaki yun. Yan. Siguro kasing laki nitong si itim. So, kailangan, gusto namin, maluwag lang siya sa kulungan, kaya medyo malaki yung pinagawa ko at mataas. So, ngayon, dahil wala na siya, ang nagbe-benefit ay itong mga anak niya, kasi pag naglilinis nga ako dito, ay kinukulong ko sila. Pero pag hindi naman, ay ayan, nakawala lang sila dito, since tapos na ako maglinis. Oh, naikwento ko lang sa inyo na kung mag-aalaga tayo ng aso, dapat, ayan, may mga gamit tayong ganyan, kasi nga pag lalabas, dapat nakalish, di ba? Kasi pag hindi, at hinayaan lang natin pakalat-kalat yan doon, may possibility na sila ay masaktan. Siyempre, hindi naman lahat ng tao ay mahilig sa aso. Ang unang tingin ng aso kapag nakalabas ang isang aso na walang collar, ay baka mangagat. At pag nangagat, baka isipin baliw. Diba? Ganon lagi. So, kawawa ang aso. Kaya kami ay, pag ilalabas namin yan ay nakalis. May tali talagang sigurado para ligtas. Diba itim? Anong sabi? Ligtas ang may alam. Diba Tim-Tim? Ay, kagwapo ng Tim-Tim na yan. Talagang yan ay maganang-maganang kumain. Hindi yan marunong mabusog. No? Kaya dinadiet ni Mapa yan. Ito naman si Haba. Madaldal yan. Palasagot. Baba. Palasagot ka, diba? Yan. So, ayun lang guys. Share ko lang sa inyo na kung wala tayong tiyaga at madali tayong mapagod,
manghihinayang din tayo na gastusan ng ating aso. Better wag nang mag-alaga kasi kawawa lang sila. 'Di ba? Kawawa sila kasi pag napabayaan, basta lang natin pinapakain ng yung iba mga may nabasa pa ako, sabi, akala ko paborito ng aso yung tinik, pati daw pusa. Hindi guys, kaya lang kinakain ng aso ang tinik, syempre gutom. Pag bumara yan sa lalamunan nila o kaya sa bituka nila, sila ay magkakasakit, hindi sila makakakain. May possibility na maoperahan sila. E paano kung walang budget na naman? Mahal ang magpa-opera ng aso. Kahit nga ordinaryong check-up lang, mahal. Libo din ang gagastusin mo. O diba? E di, mas maigi pa, kung walang ulam, walang dog food, wag na lang pakainin ng tinik. Kanin na lang, lagyan nyo ng tubig. Pwede na yon. Kasi kung lalagyan nyo ng tinik, magana nga kumain ng aso dahil excited, akala ay masarap. Pero ito nga siya ba o accidentally, hinihimay ko pa yung pagkain yan, bangus. Pero anong nangyari? Bumara pa ng isang tinik, may nakalusot yata. Mga 3 araw hindi nakakain, buti na lang nawala. Kung hindi, balak na namin ipa-bet. Kasi nga, baka kung anong nangyari, yun pala. Siguro, hindi ko alam kung totoo yun na natinik nga dahil 3 araw na hindi kumain. Pero ang latest niyang kinain, ang ulam niya ay bangus na hinimay-himay. Sinigurado ko naman na walang tinik. Baka kako may nakalusot kaya hindi nakakain ng magta-3 araw. So yun, na-share ko lang sa inyo. Mas maganda na kapag may aso tayo, may kulungan din. May tali, panglinis, at saka ang mga pagkain nila. Dapat may budget din tayo kahit papano. Kasi kung wala, kawawa din guys. Isipin na lang natin kapag tayo nag-alaga ng aso, para din tayong nagkaanak. Kasi ang check-up ng aso at ng baby halos magkapareho lang. Sana yung mga videos ko na mga naisi-share ko ay nakakatulong sa iba. Na kung wala rin lang tayong konting budget, wala tayong pagmamahal sa mga aso, kung ano mang hayop, huwag na tayong mag-alaga. Kasi promise, kapag nag-alaga tayo, kailangan din ng gastusan. Sa pagkain na lang nila mahal ang kilo ng dog food. Mahal magpa-vaccines. O, di ba? Clover, Pongging. Magkahawag kayo ni Clover kaya napagkakamali ko kayo eh. Pero hindi nagmana yung mata mo kay Clover. Na, Pongging. Huwag kang uupo sa upuan kasi meron ka. Yung dugo mo ay kumakalat. Pagka nagkaroon ng isa guys, sunod-sunod na yan. Ang susunod niyan ay maaaring si Haba, si Clover, o kaya naman ay si Choco. Ayun si Choco na walang pakialam. Makulimlim. Yan. Ubos na niya yung treats niya. Yan. O, diba? So, yun lang guys. Bye-bye.